I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos Loyalist supporters and Filipino OFW. Ayan. O, diba guys, ano po ang sinabi ko? Di tama din po yung spekulasyon ko, yung prediction ko. O, sila po ang kukumpleto po sa prosecutor sa impeach trial ni Sara Duterte. O, ano na? Sabi ko sa inyo, tama yung prediction ko, sabi ko sa inyo mga kababayan. Alam po natin ito si Congressman De Lima na ngayon. O, di ba? Ay magaling na abogado ito, dating DOJ secretary ito, guys, ha. O, although sa mga nangyayari sa kanyang buhay, it doesn't matter kasi yun lang naman planted ni Digong yun. Alam po natin. At alam nyo, isang dilaw ito. Liberal to, guys, si Congressman De Lima at of course Akbayan, si Congressman Jokno. Magaling din na abogado yan, ano. So, anong sabi? Para maniwala kayo, basta sabihin nyo, gawa-gawa ko na. Fake news. No. De Lima at Jokno tinanggap ang imbitasyong maging House Prosecutor sa BP Sara impeachment trial. Ano? Sabi sa inyo, mga kababayan. Galit na galit yung mga DDS. Binabanatan si Congressman na De Lima, mga kababayan, sa comment section kung ano-anong pinagsasabi. Ay nako, ito basahin po natin para kompleto detalyado. Sabi ng News 5, parehong tinanggap ni na dating Senador Laila De Lima at human rights lawyer Chel Jokno ang invitation. Ano bang related ba ito kay dating Secretary of DOF, si dating Secretary Jokno? I think magpinsan, I don't know, guys, correct me if I'm wrong. Tuloy, ang imbitasyon maging bahagi ng House Prosecutor Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Agay, paktay tayo ni Day. First time nominee si De Lima ng mamayang liberal. First nominee din si Jokno ang Akbayan. Frontrunners ang dalawang party list sa partial at unofficial count. Ayan, sigurado na po yan. This is not about personalities or partisan politics. It is about honoring the public trust and the responsibilities that come with it. Paliwanag ni De Lima na, yes, kasi uupo sila sa House, karapatan po nila ipagtanggol kung ang kabanang bayan. Hindi, reto po tayo, no? Karapatan nila yan at trabaho po nila yan. Ngayon at uupo na sila sa Kongreso, magtatrabaho na ngayon ng mga ng husto. Kaya, well, I think sa Quadcom, excited na ako, guys. Well, anyway, guys, si Congressman Chowa nanalo siya. Nakaw, talaga congratulations Congressman Chowa. Buong tapang na tinanggap ng Akbayan at bagong kabanata na laban para sa katarungan at pananagutan. Pahayag ng party list para kay Jokno. Binati ni House Speaker Martin Romualdez ang posibleng pagsama kina De Lima at Jokno sa 11 members prosecutor panel. Agay. Former Senator Laila De Lima, Attorney Jokno are two of the most respected legal minds in the country. Their potential inclusion in the prosecution panel would add credibility, balance, and depth to this constitutionally mandated process, sabi ng Speaker. Agay. Nakatakdang simulan ang impeachment trial sa Hulyo matapos ang State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Agay. Ano mga kababayan? Sabi sa inyo. Sabi sa inyo, galit na galit yung mga DDS. Oy, mga DDS, shout out. Ano na? Di ba may una akong video? Tapos si plus pa si Congressman Luistro ng Batangas, paktay tayo ni. Tuloy-tuloy ang Quadcom, guys. Although yung iba ay kumbaga hindi nakalusot, pero it's okay. Okay naman ang pumalit, no? So, abangan po natin ang mga exciting mangyayari, no, sa House of Representatives, especially po ang Quadcom, natural.
And of course, mga kababayan, itong impeachment trial, I really expected na si dating Senator Leila de Lima talaga ay isa sa mga prosecutor. Tama po ang aking analisa, no? O prediction na ito talaga, magaling itong mga ito. Especially si Congressman de Lima, dating DOJ Secretary po yan, no? Dating human rights lawyer, and of course, naging senador po yan. At yung experience nito guys, medyo talaga malawak. Actually, gusto ko talaga ito si Leila de Lima. Kahit man dilaw man sila, mga kababayan, ito in fairness naman sa kanila, kahit dilaw sila, mga kababayan, pagdating po sa soberenya, talaga may pakialam din naman sila kahit papano, no? At pinagtatanggol din nila. Lalo, especially si Senator Hontiveros, nakita nyo naman, di ba? Talagang pinagtatanggol din niya ang soberenya ng bansa, no? Makikita mo talaga. And ito si Leila de Lima, which is ang Congressman de Lima, talagang makikita nyo din ang kanyang galing. Iba guys, subok na yan Kanya lang, sa nangyari sa kanya, kagagawan din ni Digong guys, talagang planted yung kaso niya. Hindi, totoo yun. Kasi kung yung kaso niya is talagang malakas ang ebidensya laban sa kanya, hindi po siya i-dismiss ng Supreme Court Kaso lang, walang malakas at saka gawa-gawa ni Digong. Kasi ang umpisa nito, I think yung yung mayor pa, si Digong that time, at human rights lawyer ito, na nagkaroon po ng investigasyon sa Davao, yung tapunan ng mga patay dyan sa Laod, sa Quarry, sa Davao. Nagalit yata si Digong, ay muntik na namatay ito guys, ambusin sana nila ni, pinamumunuan ni Mr. Las Cañas. Dahil yan po ang kwento ni Mr. Las Cañas sa mga video niya. May video akong in-upload dyan yan po ang kwento niya. Muntik na muntik, mabuti nakaalis ito. Patay na sana ito si Congressman de Lima guys, nung panahon na yon. Pero God is good. Siguro talaga may mission siya. Kaya hindi nangyari yun. Kaso kanya lang, ang nangyari ngayon, ang nangyari ngayon mga kababayan, agoy. Baliktad. Sinabi ni Digong kumukubra daw to ng pera galing sa droga. Drug lord. Si Kerwin Espinosa humingi po ng kapatawaran kasi nga sabi ni Kerwin Espinosa nung sa Quadcom talagang yun po ay gawa-gawa lang, no? Siyempre takot siya si Kerwin that time. Sigurado hindi siya abutin ng liwanag sa umaga. So ang nangyari guys is baliktad, si Digong ang nakulong ngayon. Baka abutin niya pa ang 30 years So ngayon for sure guys, medyo babawi si Congressman de Lima sa anak. Sa totoo lang, no, malakas ang ebidensya laban kay Sara Duterte. Pasok yung guys, yung tawag dito, yung threat niya kay Pangulong Marcos Jr., lalo na kay Congressman Chowa. Napaka din yun. For sure, baka isama pa rin yun, So dahil dito guys, no, para kompleto detalyado, panoorin nyo itong sinabi ni Congressman de Lima, no? But before that, don't forget to likes, hit and the button bell guys para lagi kayong updates, okay? Maraming salamat po. Eto na. I'm definitely convinced that there is strong evidence against VP Sara. Talagang minonitor ko closely yung mga hearings sa Quadcom, sa hearings ng Committee on Good Government and Public Accountability, lalo na yung sa usapin ng confidential and intelligence funds, lalo na also dun sa usapin yung kanyang lantaran na pag-threaten sa buhay ng Pangulo, ng Speaker at ng First Lady. That is totally unbecoming of a very high official as the Vice President. It goes into her character, it goes into her integrity, her dignity, issues of dignity. Na alam mo na, she's the second highest official of the land. So hindi pwedeng may ganon na mga asta. Tsaka meron pa siyang iba na mga pinakita sa atin, which makes us question her fitness, psychological fitness especially, sa paggaganap ng mga tungkulin niya as
as Vice President.